Habang nagsasanay sa pakikipaglaban gamit ang espada kasama ang kanyang mentor, isang batang prinsipe ang binisita ng isang mensahero na dumating mula sa kabundukan upang magbabala tungkol sa isang rebelyon. Sinabi ng mensahero na nais ni Haring Frey na makita ng kanyang anak ang kanyang tagumpay, at kahit hindi siya sang-ayon sa desisyon ng hari na masakerin ang sarili niyang mga tao, wala nang magagawa si Bowen kundi samahan si Inan papunta sa larangan ng labanan. Matapos magtipon ng isang grupo ng mga sundalo, pinangunahan ng tiranong hari ang kanyang kabalyeriya upang harapin ang mga rebelde, at walang awa niyang pinapatay ang lahat ng mga magsasakang kanyang madadaanan. Habang pinagmamasdan ng prinsipe ang labanan ng kanyang ama at ng Royal Army, sinabi niya na gusto sana niyang makilahok sa labanan, ngunit ginamit ito ni Bowen upang bigyan siya ng payo. Hiniling ng lalaki na kapag naging hari na si Inan, alalahanin nito ang pagkakaiba ng labanan at patayan, upang siya ay maging mas makatarungan at mahabaging pinuno kaysa sa kanyang ama. Matapos maubos ang mga rebelde sa pamamagitan ng espada, ginamit ni Frey ng isang sulo upang sunugin ang kanilang mga tolda, ngunit dito ay bigla siyang napalibutan ng iba pang miyembro ng resistance na nagtatago upang ambusin ang hari. Nang makita ni Inan na nasa panganib ang kanyang ama, agad siyang tumakbo papunta dito, at nasaksihan niyang brutal itong pinatay ng sarili niyang mga tao. Matapos mapatay ang hari, nagsanib puwersa ang mga rebelde upang ubusin ang mga sundalo, at nagkaroon ng pagkakataon ang prinsipe na lapitan ang katawan ng kanyang ama upang kunin ang korona. Sa sandaling iyon, naaksidente si Inan dahil kay Kara, at ang kanyang dibdib ay tinamaan ng isang talam. Nang mapansin ng dalaga na sugatan ang prinsipe, agad siyang huminto sa pag-atake, at kalaunan ay dumating si Bowen upang iligtas siya. Pagdating sa palasyo, inutusan ng kabalyero ang mga katulong na gamutin ang sugat ng binata, ngunit agad na napagtanto ng reyna na si Inan ay may malubhang sugat sa puso. Nang malaman niyang hindi na mabubuhay ang kanyang anak, nagpasya si Aslan na magtipon ng grupo ng mga sundalo upang dalhin siya sa Dragon's Cave, na may pangakong magiging mas makatarungan at mahabaging hari siya kaysa sa kanyang ama. Nakumbinsi ni Inan si Draco na iligtas siya, at ang mahiwagang nilalang ay ibinigay ang kalahati ng kanyang puso sa binata, na nagbalik sa kanya mula sa kamatayan. Matapos magpasalamat sa dragon sa napakalaking habag, ibinalik ng reyna ang kanyang anak sa kastilyo, at sinabi ni Bowen na maaaring tawagin siya ni Draco anumang oras na kailangan siya, dahil may utang na loob siya rito. Makalipas ang ilang panahon matapos maging hari, nagpasya si Inan na magtayo ng isang kuta na mas malaki pa kaysa sa mga Romano, at inalipin niya ang kanyang mga tao upang pilitin silang magtrabaho rito. Paminsan-minsan, may ilang bilanggo na sumusubok tumakas, ngunit si Brock ang inatas ang hulihin sila at ibalik sa hari, na siya namang naguutos na parusahan sila ng malupit. Nang si Redbeard ay halos mabulag dahil sa pagkasunog ng kanyang mga mata, nagdesisyon si Bowen na makialam at iligtas siya upang makatakas. Nang harapin siya ng kanyang mentor, galit na galit si Inan dahil naniniwala siya na ang hari ay higit sa Code of Honor na itinuro sa kanya noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, pinatumba ni Bowen ang binata mula sa kabayo nito at sinabi na walang sino man ang higit sa kodigong iyon, dahil magiging mabuti at makatarungang hari lamang si Inan kung susundin niya ito ng buong buo. Matapos yakapin ang binata, nagpasya ang kabalyero na bumalik sa Dragon's Cave upang alamin kung ano ang ginawa nito sa kanyang alagad, dahil naniniwala siyang ang puso ni Draco ang siyang sumira sa kanyang alagad. Ngunit nang makarating siya roon, hindi na niya nakita si Draco, at sinabi niyang hahanapin niya ito hanggang sa huling araw ng kanyang buhay kung kinakailangan. 12 taon ang lumipas, at patuloy pa ring tinutupad ni Bowen ang kanyang pangako na hanapin ang nilalang sa bawat sulok ng mundo. Gayunpaman, kahit hindi niya mahanap si Draco, patuloy na nilalabanan at pinapatay ng kabalyero ang lahat ng dragon na kanyang madadaanan sa kanyang paglalakbay. Nang makita ni Gilbert ang ganitong katapangan, siya ay humanga, ngunit ang totoo, iniwan ni Bowen ang kanyang kaharian upang maging isang bounty hunter at humihingi ng ginto kapalit ng kanyang serbisyo bilang dragon hunter. Sa paglipas ng mga taon, si Inan ay naging mas malupit na Tyrant King kaysa sa kanyang ama, kaya tuluyang tinalikuran siya ni Bowen at namuhay bilang isang nag-iisang kabalyero. Mula nang bumaba sa tungkulin bilang tagapayo, si Lord Felton ang pumalit sa kanya at buong-buo nitong sinusuportahan ang lahat ng kalupitang ginagawa ng hari. Nang makita ni Kara ang kanyang ama na walang tigil na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagpasya siyang dalawin ito. Ngunit habang binubuhusan ng dalaga ang bulag na bilanggo, agad na nakialam si Inan at pinaputukan ng palaso ang lalagyan ng tubig. Sa puntong iyon, buong tapang na lumapit sa hari si Kara at nakiusap na palayain si Redbeard, dahil 12 taon na itong nagsilbi sa kanya at matanda na para magtrabaho. Ngunit sa halip na palayain ang matanda, pinaputukan siya ni Inan ng palaso sa tiyan upang tapusin ito,
at sinabing sa ganoong paraan ay malaya na siya. Nang makita ni Kara ang walang awang pagkamatay ng kanyang ama matapos ang maraming taon ng pagkakakulong, nag-alsa siya at ito ang naging simula ng kanyang pag-iisip ng plano upang pabagsakin ang Tyrannicong hari. Mula nang makita ni Gilbert si Bowen na tinalo ang isang dragon, nagpasya siyang sundan ito. Habang silang dalawa ay tumatawid sa isang talon, inatake si Gilbert ng isang dragon at nahulog sa lawa. Kahit nakita ni Bowen ang kalansay ng huling mangangaso na sumubok kay Draco, nagpasya pa rin siyang salakayin ito at inihagis ang kanyang sibat sa nilalang, ngunit siya rin ay inatake pabalik. Pinayuhan ng hayop ang mga tao na umalis habang may oras pa, ngunit hindi ito pinakinggan ng kabalyero at inilabas ang kanyang espada upang lumaban. Nang tumawid si Bowen sa talon papasok sa kuweba, tumakas si Draco, at hinabol siya ng lalaki. Habang nakasakay, sinubukan ni Bowen na lasunin ang paa ng dragon, ngunit nakatakas ito at dinala siya sa gitna ng kagubatan. Sa paglipad, nagawa ni Bowen na maipit ang tali sa pagitan ng dalawang puno, at ang mitolohikal na nilalang ay bumagsak. Sa sandaling iyon, lumapit ang lalaki sa dragon at hinamon ito sa isang duelo. Gumamit ang hayop ng buntot upang umatake at halos mabali ang katawan ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Bowen na hindi magiging madali ang laban, kaya umiwas siya sa mga atake hanggang sa maipit ang buntot ni Draco sa puno. Dahil hindi na ito makagalaw ng maayos, naglabas ng mga bowl ang apoy ang dragon at sinabi na kung mananalo si Bowen, mawawala ang kanyang tungkulin dahil siya na lamang ang natitirang uri nito. Sa pagtatanggol sa sarili laban sa uhaw sa dugong kabalyero, sinubukan siyang kainin ng nilalang, ngunit ginamit ni Bowen ang kanyang espada at sinabing kapag isinara ni Draco ang kanyang bibig, tatama ang talon sa kanyang utak. Matapos ang maraming oras ng laban at matapos alisin ang mga labi ng iba pang mangangaso sa mga ngipin ng dragon, nagpasya si Bowen na makipagkasundo, ngunit siya mismo ang nahuli. Sa halip na patayin siya, pinili ni Draco na hayaang mabuhay siya, dahil alam nitong wala rin itong mapapala kung papatayin siya, dahil may susunod na kabalyero na papalit sa kanya upang mangaso. Nang mapatawad ang kanyang buhay, napagtanto ni Bowen na hindi pala masama ang dragon gaya ng inaakala niya, kaya nagpasya silang magtulungan. Kinabukasan, sinalakay ni Draco ang kalapit na kaharian at winasak ang maraming tolda at pananim na nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayan. Agad na dumating si Bowen at nangakong aalisin ang dragon, ngunit kapalit nito ay ginto bilang gantimpala. Matapos matanggap ang bayad, gumawa ng patibong ang kabalyero upang patayin ang halimaw, at nagpanggap si Draco na tinamaan ng palaso. Nahulog ang nilalang sa tubig, at nagdiwang ang mga tao sa kanyang pagkatalo. Ngunit sa halip na tunay na mamatay, lumangoy si Draco patungo sa napagkasunduang lugar at nakipagkita kay Bowen. Sa maikling pag-uusap, napagtanto nilang mas marami pala silang pagkakapareho kaysa inaakala nila, dahil pareho silang nawalan ng mahal sa buhay at tanging sarili nilang buhay na lamang ang natitira. Nang gabing iyon habang naghahapunan, nagulat si Inan sa pag-atake ni Kara, na nais maghiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit bago pa niya maipulusot ang kanyang patalim sa likod ng hari, agad siyang nahuli at dinala sa kulungan. Nang malaman ng reyna na pinatay ng kanyang anak ang isang magsasaka para lamang sa kasiyahan, siya ay nadismaya, ngunit wala siyang kapangyarihang parusahan si Inan dahil siya na ngayon ang hari. Kinabukasan, pinuntahan ng lalaki si Kara sa kanyang selda at sinabi niyang naaalala niya ito noong araw na namatay ang kanyang ama. Noong panahong iyon, si Inan ay nagtamo ng sugat na halos kumitil sa kanyang buhay, at ang aksidenteng iyon ay dulot ng parehong babaeng iyon na noon ay kasing edad lamang niya. Gayunpaman, imbes na patayin siya dahil muntik niyang kitilin ang buhay nito, sinabi ng hari na utang niya ang lahat ng kanyang tagumpay kay Kara, dahil sa kanya ay nakuha niya ang kalahati ng puso ng isang dragon. Sa paglubog ng araw, ginagamit ni Draco ang kanyang apoy upang tulungan si Bowen magluto ng hapunan, at matapos kumain, ibinunyag ng kabalyero ang tunay na dahilan kung bakit siya naging Dragon Slayer. Sinabi ng lalaki na 12 taon na ang nakalipas, nanumpa siya na lilipulin ang isang dragon na naninirahan sa kanyang kaharian, kaya buong buhay niya ay inilaan niya sa paghahanap dito, ngunit hindi niya ito kailanman natagpuan, dahil si Draco na pala ang huling uri nito. Iniisip ni Bowen na ang dragon na nagbigay ng kalahati ng puso kay Inan ay matagal nang wala. Inihayag ng lalaki na siya ang mentor ng binata noong ito ay prinsipe pa lamang, at siya ang nagturo dito ng pagiging tapat at marangal. Nang marinig ito, sinabi ni Draco na ipinagkanulo ni Inan si Bowen, at ipinagkanulo rin ang dragon na nagbigay sa kanya ng kalahating puso, dahil nangako siyang magiging makatarungan at mahabaging hari siya, kabaligtaran ng kanyang ama, ngunit sa halip ay mas naging malupit pa siya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Draco ng matinding sakit sa kanyang balikat, dulot ng pag-atake ni Kara, dahil kalahati ng kanyang puso ay nasa katawan ni Inan, kaya kapag nasusugatan ito,
nararamdaman din ng dragon ang sakit. Sa pagtatangkang mapasunod si Kara, ipinangako ng hari na gagawin siyang reyna, ngunit hindi nakinig ang babae sa kanyang mga pangako. Nang tanungin kung ano ang nangyari, pinili ni Draco na itago ang katotohanan na siya ang dragon na matagal nang hinahanap ni Boan, at tinulungan ng lalaki na gamutin ang kanyang sugat. Sa gabing iyon, dumalaw si Aslan kay Kara, at sinabi ng reyna na nandyan siya upang tulungan ito, dahil ayaw niyang maranasan ng dalaga ang parehong kapalaran na dinanas niya. Matapos palayain si Kara mula sa kulungan, dinala siya ng reyna sa underground labyrinth at sinabi na maaari siyang makatakas sa pamamagitan ng isang lagusan sa ilalim ng kastilyo pagsapit ng madaling araw. Pagdating sa kanyang nayon, sinubukan ni Kara na hikayatin ang mga tao na bumuo ng bagong rebelyon upang labanan si Inan at ang kanyang masamang pamumuno. Ngunit sa halip na suportahan siya ay hinusgahan ng mga tao, at inakusahan na nais niyang dalhin sila sa kapahamakan, katulad ng kanyang ama na nag-alsa laban kay Haring Frane. Dumating si Boan sa nayon, at lumitaw si Draco kaya nagdulot ito ng matinding takot sa mga tao. Dahil sa takot, sinabi ng mga taga-nayon na wala silang pera upang bayaran ang serbisyo ng mga ngaso, kaya iminungkahi ni Boan na ibigay na lamang si Kara bilang alay upang mapakalma ang galit ng dragon. Walang pag-aalinlangan, pumayag ang mga tao na isakripisyo si Kara, kaya inutusan ni Boan si Draco na magpanggap na kinain siya upang hindi masira ang kanyang reputasyon. Matapos makuha ang dalaga, dinala siya ng nilalang sa talon, at doon ay mabilis silang naging magkaibigan. Habang nag-uusap, natuklasan ni Kara na ang mga dragon ay hindi kailanman nananakit ng tao para sa kasiyahan, kundi para lamang sa pagtatanggol sa sarili. Nang dumating si Boan, kinuha ng dalaga ang isang kutsilyo upang atakihin siya at inutusan si Draco na tumakas habang siya ang mag-distract sa mga ngaso, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang magkaibigan na pala sila. Biglang narinig ni Draco ang paglapit ni Inan at ng kanyang mga sundalo, kaya nagtago siya sa kuweba. Matapos batiin ang kanyang dating mentor, bumaba si Inan mula sa kabayo at hinamon si Boan sa isang duelo sa espada. Habang naglalaban sila, ibinunyag ng hari na noong bata pa siya, hindi niya kailanman sinunod ang mga itinuro ni Boan, at nang siya ay maging hari, wala nang saysay sa kanya ang Code of Honor, dahil naniniwala siya na mas lalo raw iginagalang ang isang pinuno kung mas nakakatakot ito. Nang marinig ito, nawalan ng pag-asa si Boan, dahil napagtanto niyang lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Inakala niyang ang dragon ang sumira kay Inan, ngunit ngayon ay nalaman niyang ang binata mismo ang sumira sa sarili niya. Matapos tamaan ang balikat ni Boan, umatras ang hari at kumuha ng punyal upang ihagis sa kanya, ngunit nang makita niyang nasa panganib ang kaibigan niya, nagpa siya si Draco na makialam. Ipinakita niya ang kanyang dibdib at ang kalahati ng puso na nasa kanya, nakapareho ng nasa loob ni Inan. Nang makita ang dambuhalang nilalang at napagtantong ito ang nagligtas sa kanyang buhay noon, tumakas si Inan kasama ang kanyang mga sundalo. Pinagalitan naman ni Boan ang dragon dahil sa pakikialam nito. Matapos makita ang tapang ng kabalyero, sinubukan ni Kara na hikayatin siyang magtipon ng hukbo upang labanan si Inan, at sinabing sa pagkakataong ito ay maaari na nila itong talunin. Ngunit tumanggi si Boan, dahil naniniwala siya na walang tsansang manalo ang mga magsasaka laban sa mga sinanay na sundalo. Dahil dito, ipinagpatuloy ni Boan ang kanyang buhay at pumunta sa susunod na nayon upang ipagpatuloy ang pagiging dragon hunter. Habang tinatanggap niya ang advance payment, dumating si Kara at sinabi sa mga tao na siya ay isang impostor. Dumating si Gilbert upang ipagtanggol siya at sinabing siya ang pinakamahusay na dragon slayer na nakita niya. Nang marinig ito ng mga tao at ang akusasyon na kakampi siya ng dragon, nagtawanan sila dahil hindi sila makapaniwala na maaaring maging kaibigan ng tao ang isang dragon. Matapos makumbinsi ang mga tao na kaya niyang tapusin ang trabaho, naghanda si Boan ng patibong upang patayin ang dragon, ngunit muli ay nagkunwaring tinamaan ng dambuhalang palaso ang nilalang. Si Draco ay nahulog sa tubig at napagtanto niyang masyadong mababaw ang lawa para siya makasisid. Nang makita ng mga magsasaka ang tila walang buhay na dragon sa harap nila, dali-dali silang tumakbo palapit habang may hawak ng mga sandata upang hiwain ito. Nang maramdaman ni Draco na nasa panganib ang kanyang buhay, wala siyang nagawa kundi bumangon at tumakas upang hindi tuluyang mapatay. Nang malaman ng mga tao na nalinlang sila, nagalit sila ng husto at hinabol sina Boan, Kara, at Gilbert. Sa kanilang pagtakas, napalibutan ang tatlo, at nagpasya si Boan na isauli ang pera upang subukang ibalik ang kapayapaan, ngunit ang tunay na gusto ng mga tao ay ang kanyang dugo. Nang malapit nang mapatay sina Boan at ang kanyang mga kasama, biglang dumating si Draco upang iligtas sila at dinala sila palayo sa nayon sa pamamagitan ng paglipad. Pagsapit ng gabi, dumating ang grupo sa maalamat na isla ng Avalon, ang pahingahan ni Haring Arthur. Nang tanungin kung bakit niya iniligtas si Inan noon,
Ibinunyag ni Draco na daan-daang taon na ang nakalipas, nang matuklasan ng sangkatauhan ang pagkakaroon ng mga dragon, ipinatawag ng pinakamatalino sa kanilang lahi ang lahat at pinangako ang aalagaan ang mga tao. Sa sandali ng pag-alis ng matanda, naliwanagan ang kalangitan ng kumpol ng mga bituin, na ayon kay Draco ay tinatawag na kalangitan ng mga dragon. Ngunit upang makarating doon, kailangang maging karapat-dapat muna ang mga dragon sa kanilang pamumuhay pagkatapos nilang umalis sa mundo, kung hindi ay maglalaho ang kanilang espiritu na parang hindi kailanman umiral. Dahil dito, pinili ni Draco na ibahagi ang kanyang puwersa ng buhay sa naghihingalong binata, sa paniniwalang makakatulong ito upang siya ay makabilang sa sinaunang mga dragon sa langit. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay nagbunga ng pagkakamali, dahil nabigyan niya ng panibagong buhay ang isang malupit na pinuno. Nang marinig ito ni Boan, napagtanto niya na ito pala ang dragon na matagal niyang hinahanap sa loob ng 12 taon, kaya nagpasya siyang lumayo muna. Ngunit nang malaman niyang balak tulungan ni Draco si Kara upang pabagsakin si Inan, nag-alinlangan siya. Sa gitna ng gabi habang may bagyo, dinalaw si Boan ng espiritu ni Haring Arthur, at ipinaalala sa kanya ang panatang kanyang binitiwan bilang kabalyero na gamitin ang kanyang espada upang protektahan ang mga naaapi. Naalala ito ni Boan, kaya nagpasya siyang sumama kina Draco at Kara, at bumalik sa kanyang dating nayon upang ikayatin ang mga magsasaka na bumuo ng isang rebelyon upang magkaroon sila ng laban-laban sa hukbo ng hari. Sinanay ni Boan ang mga tao kung paano lumaban at gumamit ng mga sandata ng digmaan. Sa pagsasanay, natuklasan ni Gilbert na may likas siyang talento sa pagpapana. Hindi nagtagal, naging bihasang mandirigma ang mga taga-nayon. Nang malaman nilang may suporta sila mula sa isang dragon, agad na nagmadali si Brock upang ipaalam ito sa hari. Upang protektahan ang kaharian at mapanatili ang kanyang anak sa trono, nagtipon si Aslan ng mga pinakamahusay na dragon hunter sa rehiyon at inalok sila ng malaking gantimpala upang patayin ang nilalang. Ngunit nauna si Boan, at kinaumagahan ay inilagay niya ang kanyang mga tauhan sa harap ng tarangkahan ng kastilyo. Nang makita ito ni Inan, nagalit siya at planong umatake, ngunit sinabi ni Brock na ligtas ang kanilang hukbo dahil hindi makakapasok ang mga rebelde. Biglang lumitaw si Draco at sinalakay ang Royal Army gamit ang kanyang mga bolang apoy. Sinubukan siyang patamaan ng mga mamamana, ngunit handa si Draco at naiwasan ang lahat ng palaso. Nang mapagtanto ni Inan na kailangan niyang durugan ang rebelyon, pinangunahan niya ang kanyang hukbo sa labanan. Inutusan naman ni Boan ang kanyang mga tao na tumakas papunta sa kagubatan. Nang makarating ang hari at ang kanyang mga kasamahan sa lugar na may patibong, sila ay natrap sa loob ng bilog na apoy, at agad na nagsimula ang pag-atake ng mga rebelde. Habang nagaganap ang labanan, may mga mamamana na nakapwesto sa mga sanga ng puno, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang makita ni Boan si Kara na nasa panganib, agad siyang bumaba sa kabayo at tumakbo papunta sa kanya, ngunit napagtanto niyang kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Nang makita ni Inan na nauubos ang kanyang hukbo, nagpasya siyang umatras at inutusan ang natitirang sundalo na bumalik sa kastilyo. Habang tumatakas si Inan, inutusan ni Boan si Gilbert na pigilan siya, kaya pinana niya ito sa dibdib, at pati si Draco ay nasugatan. Gayunpaman, nakaligtas ang hari at nakabalik sa kastilyo, kung saan nalaman niya na nahuli ng mga hunter ang dragon, ngunit kailangan nila itong panatilihing buhay, dahil kung mamamatay si Draco, mamamatay din si Inan. Nang malaman ni Boan na bihag ang kanyang kaibigan, agad siyang nagpasya na iligtas ito, kasama sina Kara at Gilbert. Pagsapit ng dapit hapon, dumating si Aslan kay Draco at lumuhad sa harap nito upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang anak. Alam ng dragon na upang maitama ang kanyang pagkakamali, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay, kaya hiniling niya sa reyna na tapusin na ang kanyang paghihirap. Habang papatama na ang huling saksak, biglang dumating si Inan upang pigilan ito. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na dahilan kung bakit kinuha ng kanyang ina ang mga dragon hunter. Sinabi ni Aslan na gusto lang niyang itama ang pagkakamali niya noon nang iligtas niya ang isang taong hindi dapat iligtas. Nang makita ni Inan ang pagtataksil ng kanyang ina, sinundan niya ito at siya mismo ang pumatay dito. Pagkatapos nito, hinarap niya ang mga mananakop at muling nilabanan si Boan, ngunit habang nagdudwelo sila, pareho silang nahulog sa ilalim ng lupa. Habang sinusubukan ng kabalyero na talunin ang hari, sinanay niya ang isang grupo ng mga magsasaka upang salakayin ang kastilyo na may misyon na palayain si Draco. Sa gitna ng paghahanap sa dragon, nahuli si Kara ni Lord Fan. Sa mismong sandali na tatapusin na sana ang dalaga, biglang dumating si Hugh at tinanggal ang tagapayo ng hari gamit ang kanyang sibat. Makalipas lang ang ilang sandali, kinailangan harapin ni Kara ang panibagong kalaban nang subukan siyang patayin ni Brock, ngunit tinamaan niya ito sa tiyan gamit ang palakol at nagwagi sa laban.
Pagkatapos nito, pumunta si Kara kay Bowen at napagtanto niyang nasa panganib siya, dahil nawalan siya ng espada sa gitna ng laban kay Inan. Sa sandaling iyon, inihagis ni Kara ang palakol sa kanyang kakampi, at si Bowen ay napabitin sa isang kahoy na istruktura habang pinapanood ang hari na bumagsak ng malalim. Sa tulong ni Draco, nagawa ni Bowen na talunin ang mga natitirang gwardya at napalaya ang dragon. Ngunit imbes na tumakas, sinabi ni Draco na kailangan siya mismo ang tapusin ni Bowen, dahil doon lamang matatalo si Inan. Tumanggi si Bowen na saktan ang kanyang kaibigan, ngunit biglang dumating ang hari at sumugod sa kanya gamit ang espada. Sa sandaling iyon, itinataas ni Draco ang kaliskis sa kanyang dibdib upang ipakita ang kalahati ng kanyang puso, at binigyan nito si Bowen ng pagkakataon na tamaan ang kanyang puso. Sa huli, pinili ni Bowen na patayin si Inan, ngunit kapalit nito ay ang matinding sakripisyo, ang pagkawala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Habang nagdadalamati, nasalayan ni Bowen ang katawan ni Draco na unti-unting nagiging liwanag at umaakyat sa kalangitan. Sa gabing iyon, ang dragon ay muling nakasama ng kanyang mga ninuno at tinanggap sa kanyang konstelasyon sa kalangitan. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Cabanes Cyril, Ria Dabalang, Natrel Arellano, Rona Nabas, Arshad Balabagan, Nathan James Lines, Chennai, Dark Nero, Iwan Antipawan from Bocaue, Bulacan, Jeffrey Armenio from Fairview, Quezon City, Ray Ivan Villamore from Tacloban City, at Venice Flowers from United Arab Emirates. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.